Maghapon lamang akong nanatili noon sa loob ng bahay. Hapon na nang dumating sila tatay at Kuya Baldo. Kinagabihan ay maaga kaming naghapunan. Pagkatapos ay nakita kong bitbit ni tatay ang isang garapon ng asin. Binudburan nito ng asin ang pintuan sa harapan ng bahay namin. Pumasok siya sa silid namin ni Kuya Ramses at nilagyan ng asin ang bintana ng silid. Pati na rin sa silid nila Kuya Baldo. Nagtatakang nagtanong ako kay tatay kung bakit naglalagay ito ng asin sa bintana. Pangontra ito sa aswang anak nang sa ganun ay hindi sila makalapit dahil takot sila sa asin. Ayon pa sa kanya, sa tuwing natatamaan ng asin ang mga balat nila ay napapaso ang mga ito. Maraan naman akong tumango sa sinabi ni tatay. Samantalang sa labas naman ay nakita ko si Kuya Baldo at si nanay na nagsusunog ng goma. Marahil ay isa din itong pangontra sa aswang. Pagkatapos nilang gawin yun ay kanya-kanya na kaming pasok sa aming silid. Hindi namin inaakala na sa gabing yon, maranasan namin ang nakakatakot na pangyari sa aming pamilya na nagpabago ng aking paniniwala sa mga nilalang at ang naging dahilan kung bakit pas pinili naming agad na umalis sa aming baryo. Tahimik ang gabi noon. Pero paggising ko mula sa mahimbing na pagkakatulog, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pagtingin ko sa orasan ay pasadaw 1:00 pa lamang ng madaling araw. Hindi ko na ginising si Kuya Ramses dahil mahimbing na ang kanyang pagkakatulog. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad patungo sa may sala. Kahit nangangapa ako ay hindi na ako nagsindi ng gasera. Bagyang maliwanag naman noon ang buwan. Tumatagos ang liwanag nito sa kawayan ng dingding sa loob ng bahay. Nang naroroon na ako sa sala, bigla na lamang akong nakarinig ng kalaskos mula sa kusina. Dahil sa kuryosidad ay tinungo ko ang kusina para sana silipin kung anong ingay ang naroroon. Inakala kong pusang galalang. Pero nang makalapit ako sa kusina, ay bigla na lamang akong nagulat nang maaninag ko ang isang anino mula sa labas. Mula sa kusina ay kitang-kita ko ang anino ng isang nilalang na paruot parito sa labas ng kusina. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko rin ang napakalaki nitong pakpak na nakatago sa kanyang likuran. Dahil doon ay hindi ko na ininda ang puputok kong pantog dahil sa takot ko sa nakita ko. Tumingala ako sa bubungan ng kusina, kung saan ay may mga butas na. Pawid lamang ang atip ng aming bubungan doon. Tanging sa sala at silid-tulugan lamang ang gawa sa yaro. Nagulat ako nang may biglang dumapo doon na animoy napakalaking hayop. Napatingin ako sa bagyang may kalakihang butas sa bubungan. Bigla na lamang nanigas ang katawan ko sa nakita ko noon. 2 pares ng mapupulang mga mata ang nakita ko mula sa butas. Nagpabaga-baga ang mga matang yon. Nakatingin ito sa direksyon kung saan ako nakatayo. Dahil sa takot ay marahan akong napaatras. Tatakbo sana ako papuntang silid pero nabigla ako nang nabunggo ko si tatay na noon ay nasa sala na. Nang akma akong sisigaw ay tinakpan niya ang bibig ko at sumenyas na manahimik nun. Nakita kong may hawak siyang buntot ng pagi. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ito basta alam kong buntot pagi yon. Bigla na lamang kaming napatingala sa bubungan ng sala. Nang makarinig kami na may naglalakad. Bawat pag-apak ng paa ng nilalang na yon sa bubungan ay siyang pagtunog ng yero. Dali-dali kaming pumasok sa silid at ginising si Kuya Ramses. Nagulat pa ako dahil naroroon si Kuya Baldo at nanay. Maaninag sa kanila ang takot. At ayon kay nanay, kanina pa sila gising sa mga kaluskos na naririnig. Inakala nilang pusa lang kaya hinayaan na lamang nila ang mga pagkaluskos na yon. Pero lumabas si tatay para sa datingnan kung ano ang ingay pero nakita niyang nakabukas ang pintuan ng silid namin ni Kuya. Tiningnan niya ang papag pero wala ako kaya pinuntahan niya ako sa may kusina.
at doon na kami nagkabanggaan sa may sala. Maya-maya ay nakarinig kami ng yabag mula sa bubungan ng silid kung saan kami naroroon. Napatingala kaming lahat para alamin ang bawat galaw ng nilalang. Inihanda ni tatay ang buntot pagi niyang hawak. Samantalang si Kuya Baldo ay inihanda din ang hawak niyang itak. Nanginginig na ang katawan ko sa sobrang takot nun. Bigla na lang sumigaw si tatay, sa galit na boses ay minura niya ang nilalang sa may bubungan. Ilang minuto lamang ay nawala ang mga yabag doon. Bigla na lang tumahimik ang paligid. Dahil sa bintana malapit na kasandal si Kuya Ramses ay nagulat na lamang kami nang may kamay na biglang tumagos sa kawayang dingding. Nasira ang dingding at may biglang humawak sa braso ni Kuya. Nakita ko ang mahahaba nitong kuko at mabalahibong kamay na nakahawak sa braso niya. Nakakapanghilakbot ang malakas nitong angil. Nanggigigil ang garalgal nitong boses. Napasigaw si Kuya gawa ng bumao ng kuko ng nilalang sa kanyang braso. Agad naman itong tinaga ni Kuya Baldo. Pero laking pagtataka namin dahil tumatalbog lamang ang itak sa tuwing tatagain niya ang kamay ng nilalang na yon. Sumigaw si Kuya Baldo at doon na lamang natauhan ng tatay ko na natulala sa pangyayari. Agad niya itong hinampas ng buntot pagi na hawak ang kamay ng nilalang. Makailang beses niya itong hinampas. Doon pa lamang binitawan ng nilalang ang braso ni Kuya. Muli itong umangil ng malakas. Galit na galit at parang nasasaktan. Tumango si Kuya at dali-daling lumapit sa amin ni Nanay. Naiyak ako sa labis na takot nang makita kong umaagos ang sariwang dugo mula sa sugat ni Kuya. Dulot ng pagbaon ng kuko ng nilalang na yon. Dali-daling humanap ng pantapal si Nanay at tinalian ang sugat ni Kuya para matigil ang pagdurugo. Dahil sa sobrang galit ng aking ama, lumabas ito sa silid namin para labasin ang nilalang. Pinigilan pa ito ni Nanay pero matapang pa rin itong lumabas habang nagmumura nun. Sumunod naman si Kuya Baldo kay tatay. Magkasama nila itong nilabanan. Hindi na kami lumabas nila Nanay at nanatili na lamang kaming tatlo sa silid dahil sa takot nun. Naririnig pa rin namin ang mga pagmumura ni tatay at Kuya Baldo sa labas. Pero mas malakas na angil ang nangingibabaw noon mula sa nilalang na yon. Kung ang tinig ng nilalang ang pagbabasihan, ay masasabi kong nasasaktan ito. Ilang minuto pang lumipas ay bigla na lamang tumahimik ang paligid. Wala na kaming naririnig na angil at sigaw ni tatay. Bigla na lang bumukas ang pintuan. Pumulaga ang pagod na mukha ni Kuya Baldo. Hapong-hapo ito at puno ng pawis. Sinabihan niya kami na lumabas na muna ng silid kung kaya't sumunod kaming tatlo. Nakita namin na nakaupo si tatay sa may upuan. Nagdurugo ang braso nito na may kalamot. Pawis na pawis din ito at basa ang pang-itaas na damit. Nang makita iyon ni Nanay ay agad niyang ginamot ang sugat ni tatay. Napapaaray pa ito sa tuwing lagyan ng halamang gamot ang kanyang braso. Habang nagmamasid ako sa kanila, ay bigla na lang nagsalita si tatay habang nakatingin sa akin noon. Ayon sa kanya ay nasugatan niya ang nilalang sa tagiliran gamit ang buntot pagi. Kaya lang nakatakas ito. Nag-iwan ito ng babala kila tatay na hindi ito titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Nanindig talaga ang balahibo ko nang nalaman ko na ako ang target ng nilalang na yon. Ayon kay tatay, sinabi sa kanya ng nilalang na anak niya umano ang ibong inasinta ni Lucas sa gubat. Umuwi ang anak nito na may tama sa hita at nanghihina na. Nagsumbong ang supling sa lalaki kung sino ang tumirador sa kanya. Pagsapit ng gabi ay hindi na nakayanan ng anak nito ang tinamong sugat sa hita. Sumakabilang buhay daw yon. Naisip ng ama nito na maghiganti sa amin. Dagdag pa ni tatay na kung buhay ang kinuha ay buhay din umano ang kabayaran. Kaya alam ni tatay na hindi kami titigilan ng nilalang na ito lalo pat kasama ako ni Lucas noon.
Ayon naman sa aking ama, poprotektahan niya ako sa nilalang na ito. Lalo pa na hindi naman akong umasinta sa anak nito na nag-aanyong ibon. Na nadamay lamang ako sa katigasan ng ulo ni Lucas. Sinabihan na lamang kami ni tatay na matulog na. Siya na lamang umanong magbabantay sa bakay. Baka babalik pa ang nilalang na ito. Dahil doon ay pinili na lamang namin na matulog sa silid nila nanay at tatay na magkatabi. Kinaumagahan, nagising ako na wala na sila nanay sa tabi ko. Bumangon ako at lumabas sa silid ng aking mga magulang. Nadatnan ko silang nag-aalmusal sa kusina habang seryosong nag-uusap. Na makita ako ni tatay ay sinabi niyang sumabay na ako sa kanila. Medyo masama pang pakiramdam ko noon dahil sa nangyari kagabi. Nang makaupo ako sa upuan ay agad na nagwika ang aking ama na galing daw ito sa bahay nila Lucas. Inatake din umano ang mga ito ng nilalang na umatake din sa amin kagabi. Sa kasamaang palad ay natangay nito si Lucas. Hinabol pa ng ama nito ang nilalang na yon para iligtas ang anak pero mabilis itong nawala sa dilim at natangay nito ang aking kaibigan. Nagtawag ng tulong ang ama ni Lucas para puntahan sa gubat. Nagbaka sakaling dinala ito ng nilalang doon pero pigo sila na makita ang anak. Inikot nila ang buong gubat kasama ng ibang kalalakihan pero inabutan lamang sila ng umaga sa paghahanap. Hindi na nila nakita pa ito. Ayon pa sa magulang ni Lucas na may ikinuwento si Lucas sa kanila na madalas nagpapakita sa kanyang ibon na nasa labas ng kanilang bahay. Sinabi din sa kanila ng kaibigan ko na galit ang ibon. Tumitingin ito sa kanya. Pero tuwing sasabihin niya yon sa mga magulang, ay hindi nila pinaniniwalaan ng kanilang anak. Akala nila ay nagbibiro lamang ang anak sa mga sinasabi. Alam nila minsan na may kapilyuhan ang aking kababata. Kaya labis na pagsisisi ng mga ito kung bakit hindi nila pinaniniwalaan ng anak nun. Dagdag pa niya, kahapon pala ay umalis ng pamilya ni Andoy sa baryo namin dahil nagpakita din ng nilalang na yun sa bahay nila. Sa takot na mapahamak ang anak kung kaya't kaagad silang umalis sa lugar at lumipat umano sa malayo. Tumingin sa akin si tatay. Nagwika ito na napagdesisyonan na nilang lisanin ang baryo na kinalakihan para sa kaligtasan ko. Ramdam niyang hindi kami titigilan ng nilalang na ito hanggat hindi ako nakukuha. Ayaw nila akong mapahamak kagaya ng nangyari kay Lucas na hindi na rin nakita pa. Kaya't kahit nalulungkot man silang lisanin ng baryo ay sinikap ni tatay na gawin ang tamang desisyon para sa kaligtasan naming mag-anak nun. Nung araw din yun ay naghanap na si tatay ng mapagbenta ng lupa at ng kalabaw na ginagamit sa pagsasaka. Sa kabutihang palad ay may kumuha din naman agad na mula malapit naming kabaryo. Habang si nanay naman, pumunta sa bayan para isaoli na sa may-ari ang inuukupahan na pataian nun. Nagtelegrama na rin ito sa kapatid niyang si Inday na pupunta kaming lahat sa Batangas at doon natitira, kung saan naroon ang angka ni nanay. Sumunod na araw, naayos ang lahat. Kahit nalulungkot akong lisanin ng lugar ay wala na akong magawa. Sisihin ko man ang sarili sa nangyari ay hindi ko na mababalik pa. Nung araw din na yun ay lumisan na kami sa aming baryo. Hindi ko alam kung ano mararatnan namin sa Batangas pero mas mabuti na ito kaysa mapahamak pa kaming mag-anak sa baryong yon. Nang makarating sa bayan ay sumakay kami ng bus patungong Batangas. 5 oras na mahigit ang biyahe. Katabi ko si tatay. Tumingin ako sa kanya at tumingin ng tawad sa aking nagawa. Nadamay pa sila dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero ngumiti lamang si tatay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ko. Sinabi nito na mas importante ang aking buhay at kaligtasan kaysa sa naiwan naming kabuhayan. Ayon sa kanya ay huwag ko nang sisihin ang aking sarili sa nangyari. Niyakap ko ito ng mahigpit bilang pasasalamat sa pag-intindi niya. Gabi na nang makarating kami sa bayan ng Batangas. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay nila nanay. Hindi naman kalayuan ang bahay nila nanay sa bayan kaya mabilis lamang kaming nakarating nun. Nang huminto ang tricycle na sinasakyan namin, bumaba kami.
nakita ko ang isang babae na may edad na sa harapan ng bahay na hinintuan ng tricycle noon. Nang makita kami nito ay malapad itong umiti at lumapit. Yumakap ito kay nanay na may pananabik. Tinawag ito ni nanay sa pangalang Inday. Ito yung tiyahin namin na madalas ikinikwento sa amin ni nanay. Nagmano kami sa kanya. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Nang makapasok ay nakita namin sa loob si Lola Milenia. Nakaupo sa sopa. Nagmano din kami sa kanya pero tumingin siya sa akin at tagwika na may nakikita daw siyang negatibong enerhiya na bumabalot sa pagkatao ko. Tumingin ito kay Tia Inday at nagwika ng, "Ihanda mang kagamitan ko, Inday. Kailangan nang maalis ang marka ng aswang sa pamangkin mo ngayon din." Nagkatinginan si nanay at tatay sa tinuran ni Lola. Hindi nabanggit ni nanay na isang albularya ang aming Lola Milenia. Nang maihanda na ni Tia ang kailanganin sa pag-oorasyon ay marahang sumenya sa akin si Lola na tumabi sa kanya. Agad naman akong lumapit sa kanya at tumabi rito sa pagkakaupo. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa ulo ko bago ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig ko siyang umusal ng Latin na salita na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Ilang minuto niyang ginawa ito at sinabi niyang banlawan ko ang aking mga pakamay at paa sa palangganang may mga kung ano mga dahon-dahon na nakahalo sa tubig nun. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi. Binanlawan ko yung paa at kamay ko. Pagkatapos kong gawin yun ay umupot ulit ako sa tabi niya. Pero maya-maya lang ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Parang nawala ang mabigat na bagay na bumabalot sa aking katawan. Napatingin ako kay Lola nang magsalita ito. Minarkahan umano ako ng aswang. Kahit saan ako magpunta ay matutuntun niya ako kahit umabot pa umano ako ng Batangas. May iniabot si Lola sa akin na kwintas. Sinabi niyang isuot ko lagi ito. Ayon sa kanya ay lapitin ako ng masasamang espiritu. Kaya proteksyon yun umano sa akin para hindi malapitan ng mga ganong nilalang. Ako lamang umano ang minarkahan ng nilalang na yon dahil sa kasalanan naming nagawa. Nagulat ako maging ang mga kapatid ko kung bakit alam ni Lola na may nangyaring ganun sa akin. Pero naisip ko rin na marahil isa siyang albularya. Kaya't alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga ginagamot kahit hindi pa ito magkumpisal ng sariling ginawa na hindi maganda. Dahil dalawa lamang si Lola at Tia Inday sa bahay nila ay sinabihan kami ni Lola na doon na muna kami tumira sa kanila habang hindi pa kami nakapagpatayo ng sarili naming bahay. Tumagal ng ilang linggo ang aming pamamalagi kila Lola. Naging maayos ang aming buhay. Nakabalik kami sa pag-aaral noon. Si tatay na lamang ang nagsasaka ng bukid ni Lola, habang si nanay ay nakakuha naman ng pwesto sa bayan para makapanahi. Wala na rin akong balita kay Andoy kung saan ito napadpad, kasama ang kanyang pamilya. Ipinagdasal ko na sana ligtas ang kaibigan kong ito. Nalungkot man ako sa pagkawala ni Lucas pero ito na marahil ang parusa niya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Yun ang kanyang napala. Kahit kailan na hindi ko malilimutan ang karanasang yon. At bilang isang guro ay lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante na laging makinig sa pangaral ng mga magulang. Huwag matigas ang ulo para hindi mangyari sa kanila ang nangyari sa akin noon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit papano, hindi niya kami pinabayaan na mapahamak at hindi ako nakuha ng nilalang mula sa kamay ng aking mga magulang.